Ang nagtatanong, bakit mas pinipili ng tao ang tuklasin ang kalawakan kaysa ang ilalim ng sariling mundo? Bakit tila walang gustong magsiyasat sa pinakamalalim na kuweba, sa mga bitak ng lupa na hindi pa nararating ng kahit sinong tao? Si Dr. Leia Ramos, isang geologist na galing pa sa UP, ay bahagi ng isang lihim na ekspedisyon sa kanlurang bahagi ng bansa. Isang kuweba sa Palawan na hindi pa nadodokumento. Ayon sa mga lokal, may mga hayop daw na hindi nila kayang ilarawan. At kakaibang hangin ang nanggagaling mula sa kailaliman. Hindi ito pinansin ni Leia, sanay na siya sa mga alamat. Ngunit pagkababa nila ng 8 kilometro sa kuweba, may nakita silang hindi nila inasahan. Pagpasok nila sa isang napakalawak na chamber sa ilalim, bumungad sa kanila ang isang tanawin na tila hindi sa mundong ibabaw. Mga halamang nagliliwanag, mga nilalang na parang pinagsamang unggoy at butiki, at isang impit na ungol na tila nanggagaling sa bawat sulok ng kuweba. Isa sa mga kasamahan ni Leia ang nilapitan ang isang kristal na istruktura. Nang hawakan niya ito, bigla itong lumiwanag at mula sa dilim, may dumaan. Isang hayop na halos 6 na metro ang taas, may katawan ng tao ngunit may ulo ng kambing at mga matang pula. Walang pasabi, nilapan ito ang isa sa mga sundalo. Nagsigawan ang lahat, pero walang signal, walang labasan. Nagtagal sila ng 3 oras sa pagtakas, ngunit isa-isa silang nauubos. Si Leia lang ang nakalabas at paglabas niya, may naghihintay ng mga sundalong nakaitim. Wala itong insignia, nakamask, tahimik, walang tanong. Isinakay siya sa isang helicopter. Dinala siya sa isang pasilidad kung saan may mga larawan ng iba't ibang nilalang. Lahat ito, ayon sa isang matandang scientist, ay nakitang gumagalaw sa ilalim ng mundo. Mga nilalang na dapat ay matagal ng patay. Hindi ito alamat, sabi ng matanda. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinopondohan ang mga expedition pa ilalim. Kasi kung malaman ng tao ang totoo, baka hindi na sila matulog ng mahimbing. Lumipas ang 2 linggo. Pinauwi si Leia may kasamang babala. Walang kwento lumabas. Walang ulat na sinabi. Pero isang gabi, habang nakahiga siya, may narinig siyang ingay mula sa ilalim ng bahay niya. Parang humuhuni, parang tinatawag siya. Pagtingin niya sa ilalim ng kama, may pares ng matang pulang nakatitig sa kanya. Babala, sa bawat bangin, sa bawat kuwebang hindi pa naaabot, baka hindi lang kasaysayan ang tinatago. Baka may buhay at baka matagal na silang naninirahan sa lugar na yon.